Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 8 ng Nobyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:35 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado. Medyo late ako kasi nga ay walang pasok. Late ako ng isang oras. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa mainit na balita kagabi. Ang dami na nag-vlog patungkol kay Bato de la Rosa. May arrest warrant na galing sa ICC. Yan po ang topic ko ngayon o ang tatalakayin ko ngayon. Bato de la Rosa may arrest warrant na galing sa ICC at si Boying Rimulya ang naglabas. Pero palagay ko totoo na yan eh. Although na hindi pa kinoconfirm ng ibang ahensya, pero ganun na rin yan. Matagal na kasi na hinihintay yan eh. At tumatama dun sa anunsyo ni Trillanes na malabang by December. Ayan, ano? Ngayon ay magbibigay ako ng kaunting komento rito. Pero iibahin ko na, ano? Kasi matagal ko nang tinatalakay ito eh. Itong ganyan eh. Pero ngayon ay iibahin ko yung mga supporting verse o Bible verse. Ayaw ko lang talakayin yung kasi ang tagal ko nang tinatalakay yun eh, yung provision doon sa paghuli dyan o ano ba yung yung nakasaad doon sa ICC rules. Opo. O doon sa Rome Statute ay tinitwist po nila eh. Tinitwist, kunyari hindi naintindihan. Opo. Pero hindi ko natatalakayin yun. Kasi nga wala na eh. Tapos na yun eh. Ang tatalakayin ko na lang dito ay yung yung attitude ni Bato de la Rosa, yung huli. Ang sabi niya kasi patungkol kay Joel Villanueva, pinagtatanggol niya kasi si Joel Villanueva eh. At nung narinig ko yan, nag-comment din ako dun. Nung narinig ko yan, parang wala kako sa hulog. Bakit nag-comment siya ng ganun? Ang comment niya kasi doon ay handa daw siyang magpakulong kung involved si Joel Villanueva doon sa flood control project. Yun ang sabi niya. Ngayon, bakit niya sasabihin yun? Ngayon, ang tinalakay ko doon, baka na nararamdaman niya, nahuhulihin na siya. Opo, ano? Nararamdaman niya na malapit na siyang hulihin, kaya handa daw siya magpakulong kung si Joel Villanueva ay involved diyan nga sa flood control project. Wala kako sa hulog ito. Pero ganun pa man, ay sige, paboran na natin siya. Sige na, totoo yung sinasabi niya. Ay ayan na nga. Yan na nga. At hindi lang yan, ano. Ang kwan dyan, humahanap siya siguro ng kakampi niya. Yung ipagtatanggol siya ng kasamahan niya, si Joel Villanueva, at ipagtatanggol naman niya si Joel Villanueva. Ganun yan. Pero ulitin ko, ano, wala naman yun doon sa topic kasi ang topic corruption sa flood control
Bakit i-intra niya yung na... Hindi ko alam kung handa siyang magpakulong o handa siyang mag-resign. Hindi, nakalimutan ko na po pero okay na. Basta nasabi ko na nasalita ko na, bakit mas naniniwala ako na talagang mayroon na itong arrest warrant. Dahil nga doon, sunod-sunod po yan Sunod-sunod yan Pero yun na lang ang pinakahuli. Kaya yun na lang ang i-discuss ko. At ayan na nga, Ngayon, Psalms 115 verse 3, But God is in heaven. Ang nakasulat po, ang Panginoon po natin o ang Diyos po natin ay nasa heaven. He does whatever He pleases. Yan po ang nakasulat. Ginagawa niya kung ano ang kanyang maibigan o ano ang kanyang magustuhan o ano ang kanyang gusto. Kaya nga dito sa verse na ito, only God is sovereign. Only God is sovereign. Ayan po God, yung power and authority belongs to God. Ayan po hindi po sa tao. Kung inakala man ng tao na sila ang pinakamakapangyarihan noon, dalawa sila ni Duterte. Kaya nga po, iniintrada ko ngayon ito, diyan po nagkakamali ang tao Ang akala nila, yung kapangyarihan nila, walang hanggan o walang katapusan. Yun ang akala nila. At nagkakamali sila doon. Kasi nga, ang dami po nakasulat sa Biblia, only God is sovereign. O kaya, power and authority belongs to God. Ayan po. Kung ibinigay man sa kanila yan, pinabural lang sila o hinayaan lang. Hinayaan. Pero inabuso nila, ay problema nila yan. Lalo na kung marami na ang umiiyak. Ayan sinulat ko dyan marami na ang naghihintay, marami na ang nananalangin, marami na ang umaasa. Nadakpin na ito si Bato de la Rosa. Pag marami na po yan, pag dumadami na yan, ay didinggin na po ng Diyos yan Opo. Didinggin ng Diyos. Lalo na kung totoo yung sinasabi ng mga tao na ayaw na naming dalhin yan sa korte. Hindi ba? Sinasabi ng mga kaanak ng biktima, yung mga kaanak, tanungin nyo po, yung mga namatayan, kung dadalhin pa nila sa korte, noon. Hindi na sasabihin nila, wala din mangyayari dyan. Ayan po, hindi ba? Kaya umiiyak na lang sila, umaasa na lang sila sa Panginoon o sa Diyos. Ayan po At pag nakita po ng Diyos yan, ay delikado yan. O bababa ang kamay ng Panginoon para ayusin yan. Ngayon, ang iba po, ay hindi na nga pumupunta dun sa lamay Natatakot na sila Dahil pag namataan sila, mapagkamalan sila na kasangga o kaanib nung namatay. Pinapaabot na lang po yung mga abuloy. Pinapaabot na lang. Sinisikrito na lang yung tulong nila. Kasi nga ganun Hindi ba? 1 Peter 5:11. Kanina ang sinabi natin, but God is in heaven, who does whatever He pleases. Para maintindihan po natin yan. Siya lang po ang ang pinakamakapangyarihan at ginagawa niya ang gusto niya. At walang makakasita dun. Pero ang tao ay hindi po pwede yan Hindi pwede. Kasi nga, ang tao kasi ay natural na sakim sa kapangyarihan. Naturalisa po yan. Yan ang itinuturo ng Biblia. Sakim sa kapangyarihan o gusto ng kayamanan.
The love of money, hindi ba? The love of money is the root of all evil, in which many have turned away from their faith. Oh, wala na, hindi ba? Kaya nga hindi pwede ang demokrasya. Hindi pwede. Ang demokrasya po ang pinakamagandang gobyerno dito sa buong mundo. Demokrasya po. Pero hindi rin uobra kasi pananagutan mo eh. Pananagutan mo rin eh. Ayan na nga ngayon, hindi ba? Huhulihin na siya. Oh. Hindi ba? Ulitin ko ang demokrasya ang pinakamagandang sa pag-aaral ko po kung ano-ano yung mga gobyerno, ang demokrasya po ang pinakamaganda. Pero hindi rin po pwede kasi mananagot ka sa Panginoon. Ayan po, hindi ba? Pero ang Panginoon, kuwan po yun. Hindi po demokrasya yun. King of Kings siya Lord of Lords. Darating ang panahon ay maaayos na yan. He is the King of Kings and Lord of Lords. Siya ay tatayo na isang diktador. Pero pwede. Bakit? Ay wala siyang kasalanan Hindi siya sakim sa kapangyarihan. Yun ang ibig kong sabihin. Lahat ng gagawin niya tama. Pero ang tao hindi pwede na diktador. Ay lalo na itong sinasabi nila na demokrasya. Wala naman demokrasya Hindi po sovereign ang tao. Kung maintindihan nyo lang. Kaya nga po, iba ang tinatalakay ko dito. Iba Okay, 1 Peter 5:11. To Him be the power forever and ever. Amen. Yan po ang nakasulat. Si Pedro po ang sumulat nito. 1 Peter 5:11, to Him be the power forever and ever. Amen. Sa Kanya lang sa Panginoon lang ang power at sa Kanyang authority. Ngayon, kung pinapamahala man yan sa iba, ay pinabural lang niya. Pero responsible yan. Pananagutin niya yan. Nasaan ang demokrasya? Hindi ba? Wala Kaya nga ito, si Bato de la Rosa, huhulihin na. Ay, ayan na nga, hindi ba? Okay. Itaas ko lang po Ecclesiastes 3:1. To everything, there is a season. A time for every purpose under the sun. Ayan po nakasulat sa Mangangaral, chapter 3, verse 1. To everything, sa lahat ng bagay, di ba? Sa lahat ng bagay ay mayroong season. Seasonal, hindi ba? Seasonal lang yan A time for every activity for every activity under the sun or under the heaven. Totoo po yan. Ay maghintay-hintay na lang po tayo, hindi ba? At ayan na nga, dumating na yung arrest warrant. Pero papaano mangyayari yan ay obserbahan na lang natin, hindi ba? Basta ang alam natin, to everything there is a season. May panapanahon May panapanahon. Nagpapatay sila, pumatay sila. Kung umakto sila ay with impunity. Ayan nga po ang Cebu. Kaya pala, ganun ang baha. Nakita ko sa yung aerial view. Ay, nawala pala sa mga kabundukan dyan with impunity nga With impunity. Kung wasakin nila ang kabundukan dahil sa minimina, ay ganun na lamang with impunity. Kasi nga ganun makapangyarihan sila Walang batas-batas, di ba? At kung haharang ka sa kanila, sasalungat ka sa kanila, ikukulong kanila, kakasuhan kanila o papatayin kanila. Ganun po ang nangyari dyan
Amak mo, pati kuwa nga eh. Yung kuwa auditor eh, ay talagang yung corruption dyan, impunity na, with impunity. Ang ibig sabihin ng with impunity, they act with impunity, ang ibig sabihin niyan, hindi sila natatakot sa parusa. Kasi nga, ang sa isipan nila, walang kaparusahan. Sige! Hindi ba? Sige lang! Ay ngayon, ay ayan na, hindi ba? At palagay ko dyan, yung mga nasalanta dyan, ay ako pinag-aaralan ko po yung mga ganyan eh. Pinag-aaralan ko po yan. Ang dami ko na po na pinag-aralan na ganyan na yung mga nasalanta. Bandang huli, pag inisa-isa ko yan, o pag, yung pinag-aralan ko talaga, ang grabe dyan na nasalanta, yung grabe, yung mga tao na yun na nga, kung umakto sila, ay sila na ang Diyos. Opo, with impunity. Ayan po, sigurado po ako dyan. Sigurado ako dyan, Kaya nga, ay kawawa yung nadamay. Pero at least, sa ibang paraan, nakakatulong din sila dun sa impunity. Nakakatulong sila eh. Kaya ganyan yan. Pero ang sinasabi ko dito, kung sino yung talagang malaki ang kasalanan dyan, yun ang malaki ang salanta. Yun ang sinasabi ko. Opo. Kasi nga ang Diyos po ay justice eh. Opo. Alam niya yan. Sino yung mga tao dyan na sumira ng bundok o sino yung mga tao na kasi kung ikaw hindi ka naman lumalaban kasama ka na rin kaya ganyan, hindi na nila nilalabanan kasi nga maaring takot sila, kasalanan din po yun. Proverbs 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Ayan po. Death and life is in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Ayan po. Ngayon, bakit ko pinili ito? Kasi nga ito si Bato de la Rosa, nagsalita siya na handa siyang makulong o hindi ko alam kung handa siyang mag-resign o handa. Sino ba yun? Si Juan pala ang nagsalita. Si Robin Hood Padilla. Na kung makukulong daw ito si Bato de la Rosa, handa siyang magpakulong. Ay sisinuhin siya dyan. Kasi nga ito is in the power of the tongue. Lahat po ng sinasabi ng tao, may resulta yan. Opo. Kaya nga maingat ako na magsalita. Kasi may resulta po yan Remember, the world or the whole universe was framed by the word of God. From nothing, it became into existence. From nothing. Ay, mahiwaga po ang salita at ayan na nga, sinabi ni Robin Hood Padilla na handa siyang magpakulong. Sasamahan niya ata. Hindi ko alam kung si Bato de la Rosa o si Duterte. Pero malamang si Bato de la Rosa sinabi niya sasamahan niya ayan na nga. Ito naman si Bato de la Rosa, ang sinabi niya ay handa siyang magpakulong. Kung involved si Joel Villanueva ay basahin ko ulit. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it. Yung gustong-gusto ba na gumamit ng salita na
Ako, alam ko kasi ang tao, kwan yan eh, yung kurap ang sinasabi. Ang tawag dyan, geli. O sa iba, ang tawag dyan, very clever. Ang tao po ay very clever. Natutunan ko po yan sa Saudi. Kasi nga, ang hirap kong hanapin ang salita. Ngayon, ang nagsabi sa akin ng salita ay isang Egyptian. Kasi nga, dinidiscuss namin ito eh. Ang sinasabi ko sa kanya, ang tao kasi nagsasalita ng yung corrupt communication. Yun ang tawag ko. Hindi kanya. Ang tawag dyan, very clever. Ayan, clever. Ayan, nanluloko lang sila. Pero pagbabayaran nila. Kasi nga ay nakasulat po eh. And those who love to use it or who love it will eat its fruit. May bunga yan. Hindi ba? Ayan na. Matthew 12, verse 36 hanggang 37. But I tell you that men will give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Yan po ang nakasulat. Si Jesus Christ po ang nagsalita nito, But I tell you the truth, sabi niya, yung kabisado kong verse, yung translation. But I tell you the truth, men will give account for every careless or idle word that he has spoken in the day of judgment. Yan po. Ang problema dito ay hindi natin naman alam kung kailan yung day of judgment eh. Parang yung day of the Lord ay hindi rin natin alam yan. Parating ginagamit yan. Pati ito, day of judgment, ay hindi naman natin alam kung ang day of judgment dyan ay yung paghuli kay Bato de la Rosa. For every idle word that man shall speak, he will give account thereof in the day of judgment. Ayan po nakasulat. For by your words you will be acquitted, and by your word you will be condemned. Ayan po. Yan po ang palagi nating alalahanin. Hindi kasi na sabihin mo na nasabi mo lang eh. Hindi ganon. May epekto po yan. May epekto. Ngayon ay siyempre, katulad nga ng sinabi ko nung una, tinitwist nila yung salita. Opo, tinitwist nila eh. Pero kung pag-aralan mo maigi, ay hindi uubra yung mga style nila. Batas po kasi yan eh. Batas. At kahit anong gawin nila, hindi nila pwedeng paikutan ang batas. Hindi pwede. Akala lang nila yan. Akala lang nila. Pero, mahabang talakayin po pero kaya kong ipaliwanag yan eh. Pero, ay kulang ng oras natin. Ang sasabihin ko na lang dito, may Diyos kasi eh. May Diyos na nakikita yan. Ngayon, ang Diyos ngayon, pwedeng gumawa ng paraan o gumawa ng isang bagay o maglabas ng isang tao na ganun ang mangyayari. I-remember, ang Diyos, He can do, yung ang una kong verse ay, He can do whatever He want. Or what He pleases. Hindi ba? Ayan. Ay tao ka lang, hindi ba? Paano yan? Ulitin ko lang, ang akala kasi nila Duterte noon, ang akala niya mga alipuris niya, walang hanggan. Ay hindi po eh. Nakakagawa po ng Diyos ng pagkakataon na katulad ng ganyan. Nag-umpisa lang yan sa Tambaluslos eh.
nung makinang lumaki, ayan na, nag-away-away na sila. Na ako hindi ko rin ini-expect yan eh. Hindi ko ini-expect yan. Pero nga ay may Diyos na pwedeng gumawa ng isang sitwasyon o gumawa ng isang bagay na magkakawatak-watak sila at ayan na nga ngayon, mag-aaway-away na. At ayun na nga, gusto pang patayin, hindi ba? O, ipapapatay na, hindi ba? O, ayan po Paano yan? Ay simple magtatanggol yung isa Hindi ba? Ipagtatanggol o gagawa na rin ng paraan yan para hindi siya mapatay. Ganun lang po yan At ito lang nga, umabot na dyan. Nagkawatak-watak na sila. Di ba? O, sino po ang gumagawa niyan? Yung mga sitwasyon na yan. Hindi po tao yan. Hindi tao na yan. Kasi hindi magagawa ng tao yan Kung minsan nga, hindi mo maisip, bakit mo nagawa yung isang bagay Biglaan, ganyan, ay simple ang pagkakataon po hindi ba? O sige po, at hanggang dito na lang po, at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay may nakukuha tayong wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.